Hey, what's up guys? Ilang araw na lang po at magsisale na po sa may Lazada, sa may Shopee, saka po sa may TikTok. At bumili na po ako guys ng 5 smartphone sa tingin ko magugustuhan nyo na merong malakas po na processor ngayon. Unahin ko po dito sa pinakamurang smartphone na makukuha natin itong si Infinix Hot 50 na merong G100 po na processor. 7,000 po ang SRP ng Infinix Hot 50 sa may 8256 na version. Pero nasa around 6,000 lang po siya magsisale ngayon. Maganda po ang consider ang smartphone na to guys kung naghahanap po tayo ng merong decent na specs para sa around 6,000 po na presyo. Hindi nga lang po siya naka-AMOLED, pero naka-IPS naman siya, saka 120Hz sa refresh rate. Pero maganda rin naman ang kanyang camera. Maganda po ang i-consider ang Infinix Hot 50 kung kulang po ang budget natin para sa may Infinix Note 50 naman. Dahil same performance lang naman sila sa mga games. Ang Infinix Hot 50 at ang Infinix Note 50 same lang po sila na meron G100. Pangalawa po guys, kung namamahalan ka naman sa may Infinix Hot 50 na merong around 6,000 po na presyo, I think maganda pa rin po yung consider ngayon ang Itel RS4. Magsisale po siya guys ng around 5,000 lang. Pero naka G99 po agad yung processor na makukuha natin. Compare po sa maraming smartphone po sa around 5,000 na presyo ngayon, na puro po mga naka-unisoc lang po ng mga processor. Kunin nyo po si Itel RS4 kung naghahanap lang po kayo ng smartphone na pang Call of Duty Mobile at pang Mobile Legends. Dahil panalo na po yan para sa may around 5,000 po na presyo niya. Baka nga po mag-around 4,000 pa yan pagka po meron pang additional na voucher. Mabilis din po yan mag-charge guys dahil meron po siyang 4 to 5 watts charger. 5,000 mAh siya battery. Saka naka 6.56 inches po siya na merong IPS 120Hz sa refresh rate. Saka 50 megapixel po na main camera. Pangatlo po guys sa mga gusto pong bumili ng Nubia Neo 3 GT. I think ngayon po ang tamang panahon para po bumili ng smartphone na yan. Dahil magsisale po siya guys ng around 11,000 lang. At baka mabawasan pa nga po yan sa may mismong sale pa. Okay naman guys ang Nubia Neo 3 GT. Wag lang po sa may 13,000 po na SRP niya. Dahil si Nubia Neo 3 GT na ay isa sa pinakamura naka 6,000 mAh battery na merong trigger button din. At merong AMOLED display. Saka napakaganda po ng kanyang design. Napaka-perfect po ng smartphone na to guys. Kung makukuha lang po natin siya sa kulang 10,000 po na presyo. Pero kung sa may 13,000, alanganin na po yun. Pangapat po guys, kung naghahanap po kayo ng malakas sa gaming phone, pero wala po kayong tiwala sa mga China ROM na mga smartphone, I think maganda po ang i-consider ngayon, ang Poco F6 Pro. Less than 20k na lang po siya sa may 12.512 na version. Still, napakalakas po ng Snapdragon 8 Gen 2 sa games. Lalo kung galing po kayo sa mga mid-range na mga smartphone. Even sa may build quality niya, napakaganda rin po ng Poco F6 Pro. Then naka-metal frame po siya, saka glass back design din po. Overall na specs po ng smartphone na yan is almost flagship level po siya. Pwera lang po sa may camera niya. Pero kung titingnan po natin ng processor, yung kanyang charger, yung kanyang display, at yung kanyang build quality, napakaganda po ng smartphone na yan. At sigurado guys, may mga nakikita po akong mga nagko-comment na nakukuha daw po nila yung Poco F6 Pro ng around 15,000 or around 16,000. I think sobrang panalo po nun guys para sa isang Snapdragon 8 Gen 2 na processor. At panglima po guys, hindi ko pa po nagagawa ng review ang smartphone na yan, yung si Red Magic 10 Air. At wala rin po akong balak gawa ng review, yung si Red Magic 10 Air. Di marami na rin po nag-review ng smartphone na yan guys itong mga nakaraang linggo. Naka Snapdragon 8 Gen 3 po siya na processor na nasa around 28,000 po yung presyo ngayon. Medyo mahal pa rin naman yan guys, pero kung global version po ang hanap natin, at gusto nyo po talaga ng gaming phone, yung literal na gaming phone, ito po ang pinakamurang mabibili natin ngayon. Pero sa totoo lang po, kung meron din naman po tayong budget at gusto rin po natin ng Red Magic na smartphone, I think mas okay po na rumekta na po tayo sa may Red Magic 10 Pro. Dahil po sa overall na mas magandang specs po niya. Naka Snapdragon 8 Elite po siya at meron pa po siyang built-in na fan cooler sa loob po ng smartphone na yan. At napakaganda po niya guys, compare po sa may Red Magic 10 Air. Almost siguro mga kulang-kulang 10,000 po yung difference nila sa may presyo. At nakukuha po natin yung smartphone na yan ng kulang 40,000 or 35,000. Pero guys, yung specs po na makukuha natin, sobrang panalo po niya. I think guys, kung gaming phone po talaga ang hanap natin at meron din naman po tayong budget, I suggest mag Red Magic 10 Pro na lang po tayo. Alam ko masyado po mahal ng 30,000 or kulang 40,000. Pero kung titingnan po natin yung mga ibang smartphone na merong Snapdragon 8 Elite sa mga global version po ng mga smartphone, mahina po ang 40,000. Yung iba guys is 50,000 pa. Yung iba nga guys, 80,000 pa yung presyo. Pero naka Snapdragon 8 Elite din. Pero yung specs po na makukuha natin dyan sa may Red Magic, napakaganda po.
compare pa sa ibang smartphone ngayon. Meron po tayong link sa may comment section, saka po sa may description kung gusto nyo pong umorder ng mga smartphone na yan. Palike ko lang po yung video natin. Thanks for watching.